Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sabi nila, ang mga Labrador Retriever daw ang pinakamabait na breed ng aso. Marami ang naiinganyo mag-alaga nito dahil nga sa masunurin at maamo raw ang asong ito. Pero, kabaliktaran ng sinapit ng 8 taong gulang na si Connor Aranda matapos siyang atakihin ng aso. Ang nangagat sa kanya, isang Labrador Retriever, ang asong inakala ng lahat na mabait. Ayon sa kwento ng batang si Connor, kakapasok pa lang niya sa loob ng daycare center nang bigla siyang sinakmal ng aso sa muka. Ang asong umatake kay Connor ay pagmamay-ari ng kanyang teacher. We've been there for 2 months and the dog knows us very well. And then the dog just acts like he doesn't know him and then just attacked him. Ito ngayon ang kanyang sinapit, sugatan ng muka at hirap makapagsalita. How are you feeling right now? Sad. Nakakatakot isipin na ang ganitong aksidente ay pwedeng mangyari sa mga bata. Gaya ng nangyari sa 6 na taong gulang na bata na si Bridger Walker. Sumikat ang kabayanihan ng batang si Bridger dahil pinagtanggol niya ang nakababatang kapatid laban sa aso. Ayon kay Bridger, naglalaro sila ng kanyang kapatid nang biglang may German Shepherd na umatake. Ipinagtanggol ni Bridger ang kanyang kapatid kaya naman mukha niya ang sinakmal ng aso. Matapos ang aksidente, nag-iwan ito ng malaking sugat sa mukha ng bata. Dahil sa kanyang pinakitang katapangan, maraming tao ang humanga sa kanya. Ilan rito ay ang mga artista ng Avengers na sina Chris Evans bilang Captain America, Robert Downey Jr. na gumanap bilang Iron Man. Binigyan pa nga siya ng tsansa na makasama si Spider-Man sa pelikula. Sa ngayon, pinipilit ni Bridger ang mamuhay ng normal kahit mukhang hindi na mawawala ang kanyang peklat sa mukha. Kahit ganito pa man ang nangyari, mananatili kay Bridger ang pagmamahal niya sa mga hayop. Paano kung bata ka pa at inatake ka ng aso? Magkakaroon ka rin ba ng phobia sa mga aso? Para sa 6 na taong gulang na si Mason Lindemann, oo. Inatake rin kasi siya ng aso habang naglalaro. Nakunan pa nga ito sa CCTV camera kung paano nangyari. Kwento ni Mason, biglang may asong sumunggab sa kanya. Agad namang nakatakas ang dalawa niyang kalaro para humingi ng tulong. Buti na lang at may nakarinig sa sigaw ng bata at agad na sumaklolo. Dahil dyan, naibaling ng aso ang kanyang atensyon sa lumapit na rescuer. Iniwan ng aso si Mason at hinabol ang lalaking ito. Nakakuha tuloy si Mason ng tsansa para tumakas at pumasok ng bahay. Matapos ang insidente, pinakita ni Mason sa kanyang magulang ang kanyang mga galos. He was just very scared, really shook up. I could see how terrified he was. I was standing about like right here and the dog came in running. Sa pambihirang pagkakataon, muling nakita ni Mason ang lalaking tumulong sa kanya. I'm glad you're okay. Minalas nga lang siya dahil maski siya ay napag-initan ng aso kaya nakatamo rin siya ng mga injuries. As soon as I noticed, I just ran over there without thinking and I didn't know how but I knew I had to get the dog off of the boy. Kung nakaligtas si Mason, trahedya naman ang tumama sa pamilya ng batang si Kiana McNeil matapos itong mamatay dahil sa atake ng aso. Ang sospek, isang Doberman. Ayon sa kwento ng nanay ni Kiana, inampun nila ang Doberman bilang regalo sa kanyang anak. Wala pang 1 oras simula nang maiuwi nila ang aso sa kanilang bahay, bigla nitong sinakmal sa leeg si Kiana. Huli na ang lahat bago pa nila mapigilan ng aso sa pag-atake. Hindi na nila nailigtas ang buhay ni Kiana dahil sa matinding injury sa kanyang leeg. Ang huling istorya ay tampok ang kwento ng batang si Seraya Sanders at kung paano siya nakaligtas sa atake ng aso. Ayon kay Seraya, naghihintay siya at ng kanyang kaibigan sa pagdating ng school bus nang biglang inatake sila ng 4 na pitbull. Agad na namatay ang isang bata na kasama ni Seraya habang si Seraya naman ay nakatamo ng maraming sugat.
Buti na lang at nadala ng maaga sa ospital ang bata para tahiin ang kanyang sugat. Hindi nagpatumpik-tumpik ang mga pulis at agad na hinuli ang 4 na pitbull na umatake sa mga bata. Inaresto rin ang lalaki na may-ari sa 4 na aso at nahatulan ng pagkakakulong. Sana ay magsilbi itong leksyon na huwag tayong pakampante na lahat ng aso ay mabait dahil hindi yun totoo. May mga aso talaga na sadyang mas agresibo kaya hindi sila ligtas para sa mga tao. Huwag nating hahayaan na lumapit ang mga bata sa mga aso na hindi naman natin kilala para hindi sila matulad sa mga bata na napanood ninyo sa ating kwentuhan. Kung marami ka natutunan sa ating episode, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Leia S. Anday. Shoutout kay Kobe Liamar. Earl Kyrie at IZ Kane. Chris Nun at Ryle Anthony Clarin. Crystal Joy Tuyak. Lue Angelo Guanzon Laya. Belated happy birthday kay Costas Tiago Platon. At kina Manchu, Dana at Bong. Maraming salamat sa inyong panunod. Now see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!